May bagong form at ito kasi kita mo Pat Pia, para yung sistema nila to vet, 'di ba? Merong intake forms, interview, comprehensive vetting ng documents, may bagong form. At kailangan matukoy kung yung kliyente, ang tawag ay kung yung client ay talagang apektado ng epekto ng inflation, because that's one important factor, di ba? To deter para itong ayuda para sa kapos ang kita program natin ay ayuda para dun sa hindi makaagapay dun sa bilis ng pagtaas ng presyo ng ating pangunahing bilihin o inflation. So, ano yun? How are you going to determine kung apektado ng inflation yung aplikante para maging kliyente ng AKAP? Yeah. Diyan po pumapasok yung technical inputs ng NEDA. Kaya nga po yung assessment sheet ay currently rini-review po nila. Dito kasi doon sa draft assessment sheet, actually this was developed by the DSWD, yung ginagamit din natin for the assistance in individuals in crisis situation. So dito po, may mga income and financial resources information that will be provided. So, kinukuha natin yan, inaalam natin ilan ba ang nagtatrabaho doon sa pamilya. Tapos ano yung mga budget and expenses po nila. Magkano po ba yung sahod, and then meron din po bang mga expenses na nai-incur ang pamilya. Yung pong sahod natin, nakukuha natin yan by the Certificate of Employment na ipinipresenta din po nila. And nabivet yan during the course of the interview. And then, inaalam din natin yung availability ng support systems ng pamilya. Meron bang iba na nakakatulong? Di po ba? Or may immediate family members who are also providing support? Meron bang external resources? Tapos ano yung mga self-settled client efforts na natatanggap po nila? So, lahat po ng mga impormasyon na yan, tinatanong natin sa ating po mga clients para una makita natin na sila nga po ay manggagawa, hindi po sila tumatanggap ng mahigit doon sa minimum wage rate, at sila po ay apektado ng various economic crisis. Okay. So ASEC, ito nga yung AKAP ho ba, that's only applicable if it's a single income earner? Pag double income, kung mag-asawa, hindi na po sila papasok dyan. At or other members of the household. Or other members of the household. Or if you are an AKAP recipient, you are not anymore eligible to get dito sa TUPAD, or even ito, yung bago kong nabasa ngayon sa AIX. So, one time ka lang na pwedeng beneficiary, hindi ka pwedeng kumolekta sa iba't ibang mga pagbibigay ng pera ng ayuda ng DSWD. Ano po yung clarification po doon? Yeah, tama po iyan. Kaya po talaga tayo nakipagpulong dun sa DOLE at sa NEDA para mabuo natin yung guidelines at maiwasan nga po yung duplication and fragmented benefits. So, kapag kasi nakatanggap na yung inyong pamilya ng tulong under AKAP, of course, tinitignan din yung mga circumstances para malaman natin kailangan ba ng karagdagang intervention o sapat na po yung tulong na ating pong naipamahagi. Maaari rin naman kasi dun sa AKAP guidelines kasi natin in 2024, ang frequency of availment ay once every 3 months. Similar to AIX na meron tayong once every 3 months. But again, subject to the assessment of our social workers kung makakatanggap ka pa nga ba ng karagdagang intervention. Because Ma'am Pat and Ma'am Ali, it's possible kasi na nakatanggap ka ngayon ng financial assistance under AKAP. But then, after several weeks, ay sumailalim yung inyong pamilya sa matinding krisis. So, paari po na may nagkasakit, may namatay, and paari po kayo lumapit sa DSWD to request naman for assistance under assistance to individuals in crisis situation. So, yun po yung ina-assess ulit ng social workers para una, matiyak na talagang sumasailalim kayo sa matinding krisis at we need to protect you or help you recover from that adversion. So yung AKAP, pwedeng multiple every 3 months? Depende sa assessment. Tapos pwede ka maging AKAP, tapos kung ikaw kunyari naging biktima ng bagyo, pwede ka sa AIX naman. Diba? Possible naman po yan, subject to the assessment of our social workers. Tapos meron din ng DOH, di ba? Yung for indigent patients. MAIT ba yun? Meron din ang DOH.
At dun sa okasyon ng pamimigay, no, pagbabahagi ng tulong, no, pamimigay na ng mga 2,000 to 10,000, right? 10,000, oo. So, bawal ang presence ng sinuwang politiko. Tapos, ito nabasa ko rin, walang barangay official ang mai-involve sa pag-provide ng listahan ng AKAP, ng ayuda na yan. Kasi nga, yun naririnig natin di ba? Yung mga barangay official. May listahan sila. May listahan sila. Siyempre, yung listahan ng kamag-anak nila, kakilala nila, yung malapit sa kanila. So, yun din, yun din yung isang pamamaraan ng DSWD. Narinig natin si Secretary Gatchalian. The presence of politicians dun sa pamamahagi niyan, bawal. Tapos walang mai-involve na barangay official dito sa paggawa ng listahan ng mga tatanggap ng ayuda na yan. ASEC. Oo, tama po. Wala pong mga local officials na magtutukoy o bubuo ng listahan para sa eligible beneficiaries ng AKAP. Ang DSWD po ang nangunguna sa pagtukoy ng mga beneficiaries, sumasailalim sa assessment ng ating mga social workers po, yung mga tatanggap. At gayon din po, dahil nga, ito kasi to allay fears also or apprehensions of some sectors na baka nga daw magamit yung ating pong mga payout activities to advance yung political interest of some ay sabi natin may mga panuntunan, may mga guidelines. In fact, during the campaign period, of course, magiging applicable yung Omnibus Election Code. So, lahat po ng mga safeguards, titiyakin talaga natin para nga hindi nga po magamit sa politika. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.